Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang muling pagkikita ng mag-inang Merdit at Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Buong akala nga nitong si Merdit ay naka-move on na siya sa nawawalang anak niya na si Lily. Hindi niya kasi akalain na bubulabugin pa din siya nito maging sa kanyang panaginip. Dahil sa araw-araw na nanutulog siya ay si Lily ang napapanaginipan niya. Kaya nang matapos nga ang hearing na dinaluhan nila ni Eira ay agad silang nagpunta sa sementeryo para dalawin ang yumaong anak nga nitong si Merdit. Laking pagtataka naman nitong si Eira kung bakit at kung sino ba ang dadalawin nila sa sementeryo. Tikom lang ang bibig nga nitong si Merdit at nang makarating na nga sila sa mismong puntod nitong dinalaw ni Merdit ay laking gulat nga nitong si Eira sa nabasa niya sa puntod. Nabasa niya ang pangalan na Lily na laging binabanggit ng mami Merdit niya sa tuwing nananaginip ito. Sa sobrang pagtataka nga nitong si Eira ay tinanong niya si Merdit kung sino ba talaga itong si Lily. Dahil nang huling tinanong niya nga daw itong si Merdit ay ang sagot lang daw sa kanya ni Merdit ay hindi niya ito kilala kung sino si Lily. Tapos nga ay malalaman niya daw ngayon na may kilala pala ito at patay na. Nagpapakwento si Eira kay Merdit kung sino ba talaga sa buhay niya itong si Lily at bakit hanggang sa panaginip nito ay iniisip at dinadalaw pa din siya. Dito nga ay pinagtapat ng lahat ni Merdit ang katotohanan kung sino talaga si Lily sa buhay niya at ano ang koneksyon nitong dalawa. Nagimbal si Eira sa nalaman niya na hindi lang pala siya ang anak ng mami niya. Nalungkot si Eira dahil sayang naman daw ang kapatid niya, di sana daw ngayon ay may kakampi siya sa lahat ng bagay. Natuwa naman si Merdit dahil natanggap agad ni Eira ang naging sitwasyon niya. Pero malaki pa ding pala isipan kay Merdit kung ang anak niyang si Lily kaya talaga ang inilibing nito. Dahil may part pa din sa puso niya na malakas ang kutob niya na buhay ang anak niya. Kaya nagpapahiwatig ito sa panaginip niya dahil nangungulila ito sa kanya. Sa kabilang banda, pagtapos nga ng hearing na inattenda nitong si Lilet, ay inantay siya nitong si Ramir para ayain itong mag-coffee sa labas. Nagpasalamat nga si Lilet dahil sinuportahan siya nito sa kasong hawak niya ngayon. Sinabi ni Ramir na gusto niyang makasama si Lilet ngayong araw dahil gusto niyang makahingi ng tawad ng formal dito kay Lilet. Kaya naman inaya niya si Lilet. Una nga ay nag-aalangan itong si Lilet dahil tatakot siya na baka atakihin na naman siya ng malditang si Trixie. Napansin ni Ramir na parang nag-aalangan si Lilet kaya sinabihan siya ni Ramir na huwag siyang mag-alala dahil hindi nakasama si Trixie dahil hindi ko nahahayaan na masaktan ka pa niya ulit. Kaya hindi ko napipilitin na pagbatiin kayo at hahayaan ko na lang dumating ang panahon na maghilom lahat ng sakit at galit na nararamdaman sa iyo ni Trixie. Naintindihan naman yon ni Lilet kaya pumayag na siya na sumama kay Ramir. Pagdating nila sa coffee shop, hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Ramir. Kinuha niya agad ang pagkakataon na makahingi ng tawad kay Lilet sa lahat ng nangyari noong mga nagdaang panahon. Pati na din ang pagtakwil nito kay Lilet. Sinabi ni Lilet na naiintindihan naman daw niya kung ano ang nangyayari dahil may pamilya pa daw na iba si Ramir. Kaya kailangan niyang mamili kung sino talaga sa kanila ang papanigan ni Ramir. Sinabi naman ni Ramir na hindi naman sa ganun yun. Nadala lang ako ng emosyon ko kaya nasabi ko ang masasakit na salita. Pero maniwala ka at sa hindi ay pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Dahil nakokonsensya ako kada tinatakwil kita at pinagsasalitaan kita ng masasakit na salita. Dahil nangingibabaw pa din sa akin na anak kita. Naantig naman ang puso nitong si Lilet sa lahat ng naririnig niya kay Ramir.
dahil hindi niya akalain na darating ang araw na muli silang magkakaayos mag-ama sa kabila ng lahat ng hindi magandang nangyari sa kanila. Dagdag pa nga ni Ramir, kalimutan na daw nila lahat ng pangit na nangyari sa buhay nila, pati na din ang masasakit na salita, dahil gusto daw ni Ramir na magsimula silang ulit. Walang mapaglagyan ang tuwa at sayang nararamdaman sa puso ng ating bida na si Lilet, dahil sa wakas ay matuturing niya na nga itong ama si Ramir, dahil nagkapatawaran na silang dalawa. Dahil sa labis na kasiyahan, nayakap ni Ramir si Lilet. Ramdam na ramdam ni Ramir ang sinseridad nito sa paghigi ng tawag nito kay Lilet. Kaya sobrang saya ng nararamdaman ni Lilet. Pagtapos nilang makapagpatawaran, inalala nilang lahat ang masayang alaala nilang dalawa noong mga panahong hindi pa magulo ang lahat. Maya-maya, biglang naalala ni Lilet ang pagpunta dati ni Ramir sa bahay nila na may sasabihin sana ito sa kanya. Kaso bigla itong naudlot. Naalala ni Ramir na oo nga pala, dati pa sana niya sasabihin ang tungkol doon. Naudlot lang siya dahil sa mga hindi inaasahan na mga pangyayari. Kaya naman ngayon na daw siguro ang tamang panahon para malaman at ituloy ni Ramir ang naudlot na pagsabi ng katotohanan. Kaya naman nagtataka si Lilet kung anong katotohanan kaya ang sinasabi ni Ramir. Clueless nga ang ating bida na si Lilet kung ano ang sasabihin nitong si Ramir. Dahil wala siyang kaalam-alam kung ano ang katotohanan na sasabihin ni Ramir. Pinagpatuloy ni Ramir ang kwento at sinabi niya na tungkol ito sa nanay mo. Ang sasabihin ko sana sa iyo noon na dapat matagal mo nang nalaman. Sasabihin na sana ni Ramir lahat nang maudlot na naman ang kwento niya nang biglang dumating si Trixie. Kanina pa pala sila nito pinagmamasdan doon sa malayong lugar at kanina pa to inis na inis dahil buong akala daw niya ay hindi na makikipagkita si Ramir kay Lilet dahil ayaw ni Trixie at hindi pa siya handa na magpatawad kay Lilet. Tapos ngayon daw ay madadatnan niya ang dalawa na mukhang seryoso ang pinag-uusapan at nakita pa daw niya ito na nagyakap kanina. Kaya hindi niya matanggap na nagsinungaling na naman sa kanya ang daddy Ramir niya para lang makasama itong si Lilet. Kaya naman ang katotohanan tungkol sa nanay nitong si Lilet ay naudlot na naman sa pagdating ng kontrabidang si Trixie. Kaya minabuti na lang ni Ramir na ilayo si Trixie kay Lilet dahil sa pag-aalboroto nito. Dahil hindi matanggap ni Trixie na mukhang inaagaw ni Lilet sa kanya ang daddy niyang si Ramir. Ano kaya ang mangyayari kay Trixie? Isusumbong kaya ni Trixie si Ramir kay Patricia na nakipagkita ito sa anak niya daw sa labas na ito si Lilet. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Lilet kung sakaling malaman niya na si Merdit talaga ang tunay niyang ina? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.